Meron ngang kanta eh, di ba? Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay mo, may isang maliit na iiyak. Pipit yun. Itong mga kapatid natin na yan, pipit. Sabi nyo nga, pipitsugin. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, narito ang inyong lingkod, si Otto Ranz. Mayroon tayong pag-uusapan na para sa akin ay importante. Dahil kailangan ko rin po ang inyong mga inputs. Kailangan ko po yung inyong mga mabubuting mga pananalita para makatulong po dito sa tatalakayin po natin ngayong gabi. Doon po sa lagi pong nanonood ng aking mga videos dito po sa YouTube channel ng Otto Ranz, maraming salamat po sa inyo. Karamihan po mga seniors. Ngayon po, kaya po itong ibablog ko ngayon, kailangan ko po ang inyong mga payo at saway. Kasi po, nakakaumay na yung araw-araw na napapanood natin na itong mga MMDA enforcers kapag sila po ay nagsasagawa ng kanilang mga clearing operations. Marami silang nahuhuli. Unang-una na yung mga lumalabag sa batas. Marami silang nahuhuling not wearing helmet, illegal parking, mga illegal vendors na halos harangan na nila yung bangketa, yung daanan ng mga tao. At maraming mga malalaking sasakyan dahil nga lalong-lalo na dyan sa Maynila. Diyan halos lahat dumadaan yung mga 10-wheelers o hindi nga lang 10-wheelers, mas mamalaki pa dyan, mga malalaki pa dyan sasakyan. Nandyan at wala naman silang maparkingan. Ngayon, hinuhuli ng MMDA yan. So, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, itong mga panghuhuli na ginagawa ng MMDA ay parang isang drama na paulit-ulit na lang ang istorya. Naiiba lang yung mga artista. Naiiba lang yung studio na ginamit. Or pwedeng iba lang yung channel o ibang network ang nagpapalabas. Pero palaging iisa lang ang bida. Siyempre, yung MMDA, dahil hindi ka naman mananalo sa kanila, kahit ito pang napakaraming mga violators na ito, na lagi nilang hinuhuli, napagsasabihan, nasesermonan, pero ayaw namang magpatalo, di ba? Paano mo pag-uusapin? Yung isang ang kaalaman ay nandito, samantalang ito lang yung kaalaman nung hinuhuli mo. Di ba? O magkakaroon ng bangayan, magkakaroon ng sigawan. Di ba? Yan yung madalas po na nangyayari. Tulad nga po nung sinabi ko, nakakaumay na itong lagi kong napapanood. Dahil sa tuwing makikita ko yung kanilang mga video sa YouTube, nandyan na yung mga tow trucks, nandyan na yung mga SWAT, o tapos titikitan. Ito nga yung mga mahuhuli. Sa bawat ticket, may katapat na penalties po yun. May pondo na papasok diyan sa MMDA. Sa bawat mahihila or ikakarga sa tow truck, naku, ang laki ng babayaran din diyan. Ngayon, kapag ikaw ay natikitan, ade syempre, mawawala na ngayon yung chance mo na kapag ikaw ay nag-renew ng iyong lisensya, yung 10 years validity ng iyong lisensya, mawawala na yan. O, kaya nga dapat mag-ingat kayo. Kung yung not wearing ng helmet lang ang magiging dahilan, pati yung nakatsinelas ka na nagmamaneho ng motorsiklo mo, lalo pa yung mga walang plate number pa. O, kaya mga kapatid, mag-ingat po kayo dahil kapag nahuli kayo nitong mga traffic enforcers ng MMDA, wala pong positive dyan, wala pong positibo, lahat po yan ay negatibo ang epekto sa inyo. Ito pong mga pangyayaring ito, paulit-ulit lang. Kahit tingnan nyo yung kanilang YouTube channel, halos ganun na rin lang palagi yung sinasabi nung nagbablog dyan. Paulit-ulit lang. Pati yung head ng SOG, no, yung Special Operations Group, ganun din. Sermon after sermon. Tapos may makakaharap pa siya. Pulis. O, makakaaway niya. Magsasagutan sila. Pulis. Magsasagutan sila. Opisyal ng barangay. O. At yung meron pa silang mahuhuli kung sino-sino mga politiko ang sinasabi, hindi naman papayag itong si SOG na magpatalo sa kanila. Unang-una, bakit? May video eh. Hindi niya pwedeng ibaba yung kanyang bandera ng MMDA. May video. Kaya siya lalaban at lalaban, makikipagbalitaktakan siya dito sa kanilang mga nahuhuli. Ngayon, sir, bakit paulit-ulit? Kontento ka na ba na araw-araw ganyan ang gagawin mo, na naha-high blood ka? Tandaan mo, sir, kapag naha-high blood ka, maraming cells ang mamamatay sa'yo. Magkakasakit ka. O, dapat kasi dito, sa mga nangyayaring ganito, alamin, bakit ito paulit-ulit? Hindi ba ito mapipigilan? Hindi ba ito mapapababa na kaunti na lamang ang nagbabiolate?
Eh kung araw-araw na ganyan ang nangyayari, ay hindi nakakatulong. Hindi maganda yung produkto. Huhulihin mo yung mga violators, tapos after 3 days, nandiyan na naman. Or after 5 days. Bakit after 5 days? Eh kasi kinuha mo yung paninda nila eh. Diba? Winasak yung kanilang mga lamesa. Eh babalik at babalik sila. Bakit? Kailangan nila ng pangkain. Kailangan nila ng pantustos dun sa anak nilang nag-aaral ng abugasya. O kaya ng pagiging inhinyero. O. Lahat gagawin nila. Yung gabi ay ginagawa nilang araw. Kaya nga, pag gabi, mas gusto nila kasi wala yung mga nanguhuli. Kaya lang inaabutan sila sa umaga. So, mga kapatid, ang tanong ko, kayo po ng mga subscribers ko, bakit paulit-ulit? Hindi ko po kinakampihan itong mga violators, itong mga maliliit na kababayan natin. Hindi ko sila kinakampihan. Mahihirap na tao, napakahirap maging mahirap. Wala kang kalaban-laban. Kahit sabihin mong meron kang kaunting laban sa kanila, sabi ni Mayor sabi ni Chairman dito kami, hindi naman coordinated kay MMDA at talagang labag sa batas. Yung ginawang ordinansa, tulad ng mga one-side parking na yan, magkakaroon ng parking, magkakaroon ng ibinabayad, o may ticket, tapos nung hinuhuli sila, pinapakita yung ticket, bawal Bawal talaga dun sa traffic rules and regulation. Lalong-lalo na kapag ikaw ay sakop ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Huhulihin ka pa rin. So ngayon, makikipag-argue ka sa kanila, wala kang laban. So uhulihin ka ngayon ng MMDA, titikitan ka. At kung unattended yung sasakyan mo, illegal kang nagparking, o di syempre itotow pa yan. Doon nga sa mga nakaraang vlogs ko, kahit nga po nakakambyo, nakapark yung sasakyan, hihilahin nila, makita mo, sumasadsad yung gulong na gano'n, no? Di ba? Unattended. So, hindi ngayon na mabuksan yung pinto para maalis sa park yung kambyo, masisira din yung sasakyan mo. So, hihilahin at hihilahin nila yan, tapos tutubusin mo doon sa impounding area, may violation ka, magbabayad ka, sayang yung pera. Tapos, another episode, hindi na ikaw yung magpapark ulit doon. Bakit? Wala kasing nagbabantay na dapat sabihin, no parking dito. Bakit hindi magawa na yung mga areas na yan na palagi kayong may nahuhuli, nabawalan yung mga nagpapark yan para sa susunod na balik nyo, hindi ka na mag-high blood, sir. Itong mga illegal vendors, itong mga karinderya, pagdating ng MMDA, na napagsabihan na noong mga nakaraang araw at nandoon pa rin sila, sigurado hindi na yan patatawarin. Tapos na yung pagbibigay. So ngayon, sisirain na yung mga lamesa, kukunin yung mga upuan, no? Tapos yung mga paninda, hindi ko lang alam kung pati yung mga ulam ay kinukuha nila. So siyempre, isasara yun, yung kanilang tindahan, at yung araw na yun, wala na silang kita, lugi na sila. Maaaring mapapanis na yung kanilang mga nilutong ulam. Paulit-ulit lang na mangyayari yan. Sabi nga doon sa mga video na napapanood natin, at galit na nga, dahil hindi na natututo yung mga tao. Mga kapatid, hindi ko po kinakampihan itong mga maliliit na tao. Hindi ko po sila kinakampihan. Sir MMDA, ang lahat ng mga LGUs na yan ay under ng MMDA. Bakit hindi nyo pag-usap-usapan para itong mga ganitong problema mabawasan? Kasi ang nagsasakripisyo dito, taong bayan. MMDA, hindi ka politiko. Pero yung nagpapatupad ng LGU, politiko Yung mga LGUs na yan, mayor, barangay chairman, kagawad, mga konsehal, bakit hindi nyo ipatong sa kanila yung problema? Kasi sila yung palaging nandyan. Diba? Kasi kung ganito lang, naka-video kayo, ipapakita nyo mga panghuhuli nyo, at the end of the day, wala namang kayong natulungan dun. So itong mga nagtitinda, itong mga violators na to na maliliit, hindi nyo yan natulungan. Nabawasan pa nga sila ng kita or nawalan pa nga sila ng pagkakakitaan. Ngayon, paano nyo sila matutulungan? Nasabi nga nung araw, mga kapatid, hindi po ako pro Marcos Sabi po kasi nung araw, magkaisa at magsama. Diba? Tayong lahat sa bagong pag-asa. Yan nung nagkaroon ng EDSA Revolution. Diba? Ang dami-daming tao nun gusto nang bombahin ni General Ver. Pero sabi niya kay Apo Marcos, bobombahin na, wag. No? Maximum tolerance. Diba? Kasi ang daming tao dun. Pero itong matandang Marcos, sabi niya, wag. Ngayon, itong MMDA, sa tingin nyo ba,
maraming natutuwa kung sakaling nakikita na itong mga maliliit ay nakikipagbalitaktakan sa inyo. Maaaring yung iba natutuwa dahil, hindi, mga pasaway yan eh. Di ba? Yan yung mga nagkokos ng traffic dyan eh. O sige. Pero babalik din yun eh. Bakit? Kailangan nila nito eh. Kailangan nila ng pang-umpisa ulit. Kasi kung kinuha ng MMDA yung pinagkakakitaan nila, paano naman yung mga anak nila? Paano sila kakain? Ang tao kailangan kumain araw-araw. So kung aalisan mo yan ng pagkakakitaan, saan yan pupunta? Diba? Ang hirap maging mahirap. Ngayon, kung ikaw ay mahirap at namatay kang mahirap, kasalanan mo yun. Kaya nga itong mga to nagsisikap. Kaya lang wala naman silang magawa. Okay, sige. MMDA, pinapatupad mo yung batas. Diba? Hindi ko sinasabing mali kayo. Pinapatupad mo yung batas, trabaho mo yan eh. Di ba? Trabaho mo sa sambayan ng Pilipino yan. Yan yung mandato mo. Tandaan mo, yung sinesweldo nyo, galing din yan dito sa mga nagtitinda na yan. Galing yan dyan, naghahanap buhay yan, nagbabayad ng buwis yan. Ang gusto ko lang sabihin, baka naman sa tuwing manghuhuli kayo, maliliit na nga yung mga tao. Kung patuloy nga na inuulit-ulit nila yung mga pagkakamali nila, ang iniisip nyo ay lumalaban na, hindi po, kasi wala lang talaga silang mapuntahan. Ngayon, kahit naman hulihin mo sila sa maamong pamamaraan, wala naman silang magagawa eh. Halimbawa, hinuli mo, sir, kahapon nandito kami, pinagsabihan na namin kayo, wala na akong magagawa, kukunin ko na yung mga gamit nyo, ha? Isara na muna natin, kukunin ko na yung mga gamit nyo. At gumawa tayo ng paraan, kausapin natin itong mga head ng barangay nyo, pati yung mayor nyo, kausapin nyo at humanap kayo na mapagtitindahan na hindi ko kayo sa susunod mapupuntahan at mahuhuli ko kayo. Di ba? Kahit ganun ang gawin mo, kahit ganun kakabait, wala naman silang magagawa kung talagang kukunin mo yung mga paninda nila, kung talagang sisirain mo. Di ba? Kaya mo naman sinisira para hindi na nila ibalik ulit eh. Wala akong problema doon. Pero yung nagsasalita ka, na high blood ka na, nakikipag-away ka pa, parang, yun nga, meron kang video na kaaway mo yung barangay kagawad, meron pang pulis ka ba, tapos tatakpan nyo yung muka, i-blur nyo yung muka, di ba? Pulis ka ba? Mamamayan din yan eh. Ngayon yung maliit, lalo pang lumiliit. Pero ito kasing mga nandito, hindi naman kasi kayo politiko, kaya parang hindi nyo ramdam na kapag ka itong mga botante ng halimbawa Manila o ng Quezon City o kaya ng Makati, itong mga politiko, hindi nila pwedeng gawin yan kasi binoboto sila niyan eh. Pwede mong ipatupad yung mandato mo, yung trabaho mo, nang hindi ka makikipag-away sa kanila. Ngayon, kung na-high blood ka na dahil paulit-ulit, yun ang dapat isolve. Bakit nga paulit-ulit? Bakit araw-araw ganun? Bakit replay na lang ng replay yung soap opera na yan? Kasi kahit naman sa mga television stations, kapag ka inulit-ulit mo yung mga programa, halimbawa Marimar, di ba, palitan mo yung artista. Di ba? Pero pag pinalitan mo ng artista at magagaling ulit, na i-portray nila ulit na magaling, maraming manonood yan. Kaya nga, napalitan yung dating MMDA SOG. Di ba? Pero hindi pwedeng ganon na uulit-ulitin mo kasi kawawa itong mga mamamayan na ang gusto lamang nila ay mabuhay at mapakain nila yung kanilang kumakalam na sikmura, pati yung sikmura anong kanilang mga anak. Sabi nga nila, alam mo, ang nasa isip nila marangal naman yung hanap buhay namin eh. Di ba? Hindi kami nagnanakaw, hindi kami nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Marangal, yung aming hanap buhay para kumita ng pera. Sa kaunting pagkakakitaan, tulad nga niyan, kung halimbawa 1 kilong kamatis, may bibili sa amin, 2 guhit lang. O alam nyo ba yung 2 guhit? Sa 1 kilo, maraming guhit-guhit yun hanggang sa makarating ka sa 1/4, sa 1/2, sa 3/4, o 1 kilo na. Paano kung ang mabibili lang sa kanya sa isang araw? 2 guhit lang, tapos dumating ka. Tapos pabulok na yung kamatis. Hindi na sila makapagbenta. After 2 days, bulok na yung kamatis, bulok na yung talong. Wala na silang maibebenta kasi illegal silang nagbebenta doon sa kalsada. Dala-dala nila yung mga bilao. Bakit hindi pinipigil yan ng mga nandiyan sa barangay na yan o diyan sa town na yan o sa munisipyo na yan? Bakit hindi nila pinipigil? Hindi rin nila kaya. Kasi wala silang paglagyan. Kaya dapat ang isipin nyo, paano matutulungan itong maliliit na to? O ngayon ang tanong, saan galing yung binebenta kung yan ay kung yan ay walang pera, saan nila kinukuha? Yung mga binebenta nila. May nagtanong kasi niyan eh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Hindi mo ba alam na yung mga nagbebenta na yan parang
na ano na lang sila, na ngungumisyon. Kasi ang may-ari ng mga paninda na yun, nandoon sa loob, nakapwesto sa palengke. Palibasa, yung mga taong naglalakad-lakad, ayaw nang pumasok doon sa palengke, doon na lang bibili sa labas, dadaan sila, may makikitang 1 kilong talong, 1 kilong pechay, 1 kilong repolyo, o doon na lang sila bibili. Galing yun doon sa loob. Nagpapatong na lang ngayon itong mga vendors, itong mga illegal vendors. Ngayon yung mga nasa loob, masaya din sila. Kasi kahit paano, may nabebenta sila sa pamamagitan nitong mga vendors na to. Tapos mahuhuli mo. Tapos na. Diba? Tapos na sila. Wala na yung kinuhang gulay, uutang pa nila yun doon sa nasa loob o kailan pa nila mababayaran yun. Huwag po kayong mababanas sa akin or magagalit dahil baka sabihin nyo hindi na connected sa automotive itong aking vlog. Hindi po, connected pa rin po. Kasi po, lahat naman po nung mga nangyayaring yan, may traffic, may mga nahuhuli, kasama dyan si MMDA, kasama dyan si LTO, yung mga sasakyan, ng mga nagninegosyo na yan, ginagawa din natin at karamihan nga dyan, nakakausap pa natin So, dapat dito solusyonan yung problema. Dapat makaisip itong mga nasa gobyerno kung paano tutulungan itong mga maliliit nating mga kababayan. Wala namang nagiging magandang solusyon yung araw-araw kang manghuhuli. Bakit? Kayo na nga ang nagsabi, paulit-ulit na lang Kaya nga ang lakas ng vlog nyo Kasi paulit-ulit meron kayong hinihila. O nagkakapondo ang MMDA galing dito sa mga nagbabiolate, galing dyan sa kinita nilang kaunting pera, ibinayad pa sa MMDA. Bakit hindi makita na nauubusan ng pera itong mga nagbabiolate na gusto lang naman talagang kumita? Hindi nila gustong lumabag sa batas, gusto nilang mabuhay, gusto nilang kumita. Sabi nga nila, marangal yung kanilang hanap buhay. Ano maitutulong nyo? Kayo po ay empleyado ng gobyerno para maglingkod sa tao. Hindi para sigaw-sigawan yung mga taong maliliit dahil doon sa kanilang nagawang kasalanan. Uulitin ko po mga kapatid, kapag nagtayo ng isang karinderya, kailangan mo ng business permit, kailangan mo ng barangay permit, kailangan mo ng health sanitary permit at iba pang maraming mga permit bago ka makapagsimula ng isang business. So syempre dahil mga illegal vendors yan ay dapat makita ng local governments na hindi kayo dapat magtayo ng ganyang mga karinderya dyan dahil kung yung sanitary permit nyo, yung health certificate nyo ay hindi kayo papasa, baka magkasakit pa yung mga taong kakain dyan sa karinderya nyo. So MMDA, medyo paalalahanan nyo itong mga local governments. Kung tutusin, hindi nyo na trabaho yan Kung may mga illegal na structures dyan, illegal na mga establishments dyan dahil may mga karinderya, dapat itong mga nasa local governments ang gumawa ng paraan para sila maalis dyan. Kaya lang ngayon, paano pa mangyayari yan? Malapit na eleksyon. Naku, sakit na naman ng ulo ng MMDA ito. Ano ba talaga ang dapat gawin? Kaya po, dito sa mga subscribers po ng Autorans, alam ko po, karamihan, lalong-lalo na yung mga pumupunta po dito sa amin, nagpapapicture sa akin, dinadalan pa po ako ng mga minatamis na mga kakanin. Dadala po sila dito. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko po, kayo po ay papunta pa lang sila. Tayo po pabalik na. Alam nyo po kung ano yung mga dapat gawin sa mga bagay na ito. Hindi ko po kayang abutin yung kaalaman nyo. Dahil lalong-lalo na kung kayo po ay nandiyan na sa edad na 60, 70 na kayo, marami na kayong mga experience. Alam nyo na pagdaanan nyo na yung mga bagay na ito. Kung pwede po sana, pakicomment nyo po rito. Baka mabasa nitong MMDA. Mababasa po ito ni Congressman Marcoleta. Mababasa rin po ito ni Congressman Busita. At yun po sana ay kung mababasa nila, makatulong sa kanilang mga advokasya, sa kanilang mga plataforma, para ito pong mga kapatid nating maliliit talaga matulungan. Ngayon, ito namang mga MMDA, itong mga traffic enforcers, pati itong LTO, ay matulungan din kung paano nila ipapatupad ng malambot pero may ipin ang batas. Kaso sasabihin nila, matitigas kasi ulo niyan Naku, sigurado ko may magko-comment dito. Matitigas kasi ulo niyan mga pasaway kasi yan Diba? Yung mga hindi alam kung paano maghirap, kung paano minsan isang araw walang kain, yan ang sasabihin nila. Ako po, naranasan kong isang araw, isa lang ang kain. Dumating sa buhay ng aming pamilya, nagkaroon po kami ng ganyang problema. 8 kaming magkakapatid, nawalan ng trabaho yung tatay ko. Nagkasakit pa yung mga kapatid ko, pati ako. Tapos wala kaming makain.
Kailangan kong dumiskarte, nagtitinda ako ng tinapay. Nako, eto na naman, babalik na naman tayo doon. Pero mga kapatid, ito pong mga taong to, matitigas ang ulo, totoo. Matitigas ang dibdib, matitigas ang damdamin, matitigas ang mga palad dahil sa sobrang dami ng kanilang tinatrabaho. Hindi mo yan kaya. Pumunta ka sa lugar nila, saka doon ka magsalita ng ganyan. Hindi mo sila kakayanin. Baka ikaw ang lumambot. Bakit? Nakikipagsapalaran na yan eh. Diba? Totoo yun, yung kapit sa patalim na yan eh. Napakahirap ng mabuhay ngayon. Yun nga mga dating kumakain ng 3 beses isang araw, may merienda pa. Sa umaga, sa hapon, may merienda pa. Saka talagang ang mga pagkain nila, hindi ordinaryong pagkain. Ngayon, nagtitipid na eh. Diba? Napakahirap ng buhay, papunta na doon. Sa lalo pang mas mahirap na buhay. Eh, iyang mga nandiyan na anliliit. Diba? Tapos ganyan pa ang mangyayari. Nahuhulihin mo dahil sa kanilang mga violations. Oy, mga taga-LGUs, hindi nyo ba nakikita kung paano hinuhuli yung inyong mga nasasakupan? Ano pa bang maitutulong nyo? Oh, ang lakas-lakas manghuli. Nasa video. May mga SWAT. May mga pulis. Eh bakit yung number 7 dyan sa EDSA Guadalupe, Makati? Ano nangyari? Kapiraso lang yan, mga kapatid. Diba? Pagka maliit ka, maliit ka. Pagka malaki ka, o ano, diba? Higanti ka. Gulayat ka. O anong mangyayari? Kayo na po ang sumagot dyan. Kaya po mga kapatid, ang atin lang dapat matulungan yung mga maliliit. Nandiyan, eto na naman ang eleksyon, marami na naman ang mga ngako, pero itong mga botante, piliin nyo na talaga yung mga taong magseserbisyo sa inyo ng talagang ibibigay kung ano yung mga pinangako. Huwag po kayong magalit dito sa mga taga-MMDA, mandato po nila yan. Pero sana sa mga MMDA, lalong-lalo na po yung mga nangunguna dyan, kung maaari po sana, wag na kayong makipag-away sa kanila. Kasi po, yung isip mo, napakataas. Yung ano mo, yung kaalaman mo, yung talino mo, yung napag-aralan mo, yung kausap mo, baka nga hindi pa nakarating ng kinder eh. Di ba? Tapos makikipag-away ka. Hindi yun nakakabuti sa paningin para sa'yo. Ang galing mo mag-English, kausap mo English speaking din. Ang galing mo mag-English, sinasabi mo yung batas. Tama ka naman eh, wala naman itong laban eh. Kahit hindi mo na sabihin sa kanila na mali kayo, sobra na kayo. Ha? Pahuli mo, tirahin nyo yan. Naku po, meron ka naapi. Tandaan nyo po, mapalad ang naaapi. Darating ang panahon, may magtatanggol sa kanila. Oh, meron ngang kanta eh, di ba? Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay mo, may isang maliit na iiyak. Pipit yun. Itong mga kapatid natin na yan, pipit. Sabi nyo nga, pipitsugin. Oh, pero hindi sila ang magtatanggol sa sarili nila. Tandaan nyo yan. May balik po yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking mga vlogs. Ang inyo pong mga komento ay malaking tulong sa maraming mga taong makababasa po nito. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.